Hi guys! Gagawa tayo ng Kepal Milo or Thick Milo. Ito ay sikat na street food sa Malaysia at Indonesia na ginawa na ring negosyo dito sa Pilipinas. Ito nga pala yung mga basic na sangkap natin: Milo, condensed milk at cocoa powder. Sinamahan ko na rin pala ito ng mini Oreo at Chips Ahoy para sa pang-toppings mamaya. Una nating gagawin ay yung Thick Milo. I-combine lang natin yung Milo at saka yung cocoa powder. Haluin mabuti para madurog at maging pino. Pag okay na, pwede mo nang ilagay yung kalahati ng condensed milk. Kinakailangan mo pala dito ng mahabang pasensya. Lalo na kung wala kang mixer, sigurado papalabang ka sa haluan. Sa part na to, medyo nahihirapan ako kasi kumapit na siya sa hand mixer ko. Ginamitan ko na nga ito ng kutsara para matanggal sa hand mixer yung mga nakadikit. Nang mahalo ko na itong mabuti, dinagdag ko yung mga natirang condensed milk tapos mekos-mekos lang ulit paulit-ulit. Kapag nakuha mo na nga ang tamang lapot at ang tamang timpla ay pwede na yan. Sa pagkakataong ito, hindi ko maiwasang hindi matawa. Sino ba namang hindi matatawa? Tignan nyo, bumigay na yung hand mixer ko. Sobrang gigil ko nga sa pagkahalo-halo kanina. Ayan, bumigay na nga. Parang gusto na nga niya magpabili ng bago. So, eto na nga guys ang resulta ng ating paghihirap. Mekos-mekos na yan, insan. Ang next natin gagawin ay mag-ready na tayo ng gagamitin nating yelo. So, ayun, pumunta nga pala ako sa tindahan ng nanay ko para kumuha ng libreng yelo. Yung nanay ko na rin pala yung dumurog ng yelo dito guys. Ayan o, pinukpok-pokpok na lang dito. Tapos, meron nga pala siya rito electric na pang... Hindi ko alam kung anong tawag dito, pero pang crush siya ng yelo. So, ayun guys, dinurog-durog na nga ito ng nanay ko para mapino. Kung wala naman kayong ganitong durugan sa bahay, maaari naman kayong gumamit ng ice cubes. So ngayon, natapos na natin yung pagkakrush ng yelo, magre-ready na nga pala ako dito ng lagayan. Meron nga pala ako dito medyo shala na baso. So ito yung gagamitin ko. Pinuno ko nga pala ng yelo itong baso ko, pero optional pa rin sa inyo kung paano yung gagawin ninyo. Tapos kinuha ko na nga pala yung chocolate. Optional din sa inyo kung gaano kadami kasi baka mamaya ayaw nyo pala ng matamis. Nilagyan ko na muna ng chocolate yung pinakagitna pagkatapos sinunod ko yung mga gilid niya. So nagtataka kayo kung bakit nilagyan ko ng chocolate yung gilid ng baso. Siyempre, lalagyan ko kaya yan ng mga pan-toppings mamaya. Didikit ko dyan. Hindi pa nga ako nakontento at nilagyan ko ulit to ng yelo sa gitna. Pagkatapos, dinagdagan ko ulit ito ng chocolate para masarap. At after ko nga mailagay itong chocolate sa gitna, iniready ko na nga pala itong mga Oreo na maliliit. Tinisign-design ko nga lang ito ng katulad ng ganito sa mga gilid niya para medyo cute naman. Tapos, binuhusan ko na rin pala ito ng chips. O diba? Ang sarap nito guys. For the final look, dinagdagan ko nga pala ito ng isang pirasong istiko for the design. O diba? Ang syala niyang tignan. Parang katulad na rin siya ng mga nabibili sa labas. So, ayan lang guys. Tapos na po ang ating Thick Milo. For the lapang na po ang ating person. Meron nga pala ako ditong Doppy Donuts. So, sinama ko na rin siya para masarap naman ang kain ng merienda. So, ayun lang guys. Thank you sa panonood.